May isang bagay akong nakita nung bata pa ako at hanggang ngayon, tuwing nagagawi ako ng palengke, hindi ko mapigilang mapatingin sa ilailalim. Hindi ko alam kung nakaranas na kayo ng matinding kaba, yung tipong masakit sa sikmura. Iba talaga yung naramdaman ko nun. Hindi lang yun basta simpleng takot. Ganito ang nangyari. Medyo may edad na ako sa ngayon, pero nangyari ito noong mid-2000 sa isang lumang palengke sa Pangasinan. Sunod-sunod ang kamalasan ng pamilya ko noon. Namatay ang mga magulang ko, nabaon kami sa utang. Kaya sa murang edad, naiwan ako mag-isa. Huminto ako sa pag-aaral, kaya namasukan na helper sa pwesto ng tindahan ng karne sa palengke. Disyembre noon, malamig ang hangin, mahamog tuwing madaling araw. 4 a.m. Buhay na ang meat section. Ang tanging liwanag lang namin, yung mga bumbilyang dilaw na nakasabit. Ang pwesto naman namin, nakahanay sa mahabang serye ng mga sementadong mesa. At ang tawag namin doon, lamesang bato. Ang amo ko si Ate Marites. Mga 40 anyos na siguro. Medyo mataba. Laging may nakaalampay na tuwalya sa balikat. At nako, napakahilig niya sa tsismisan. At ang hobby niya kapag wala kaming customer, yung magbilang ng barya. Sa tapat naman namin, si Aling Susan. Payat siya. Maputi na parang laging namumutla. At magkaribal sila ni Ate Marites sa bentahan ng karne sa palengke. Tuwing madaling araw, bago magbukas ang palengke, dapat nakasalansa na ang maayos ang mga hita ng baboy, ribs at pati mga malalaking sangkalan. Dapat ready na rin. Sa umaga, habang nag-i-slice ako ng liempo, napansin ko na pabalik-balik ng tingin si Ate Marites sa mga tray. Nagkamot siya ng ulo. Sabi niya, parang nabawasan ang karne na tinda namin. Tinanong niya si Aling Susan kung baka may naligaw sa mesa niya. At syempre, nagsungit si Aling Susan. Sabi niya, magkahiwalay naman ang mesa nila kaya imposibleng mapunta iyon roon. Nangiti lang si Ate Marites. Ang akala niya, namamalikmata lang siya. Pero pagkalipas ng ilang minuto, doon na may nangyaring kakaiba. Biglang nagalit si Ate Marites. Ang sumunod namang nawawala, 3 malalaking piraso ng kasim. Sinigawan niya si Aling Susan na huwag naman niyang itago ang paninda namin. At natural na patigo si Aling Susan. Ibinagsak niya yung hawak niyang itak sa sangkalan. At ang nangyari, sumigaw din si Aling Susan. At ang sabi niya, siya man nawawalan ng 1 buong pata ng baboy. Nagbintangan yung dalawa, nagsisigawan, nagsisimula na ngang manood ang ibang mga tindero. Pero bago pa sila mag-away ng tuluyan, bigla silang tumigil. May narinig kaming tunog. Sa ilalim ng gagaling, sa lamesang bato, sa mismong pwesto namin. Parang tunog ng umunguya ng hilaw na karne at saka lagutok ng mga nababaling buto. Natahimik ang lahat. Nagkatinginan kami. Nawala agad ang galit sa mukha ng 2 matanda. Napalitan ng takot. Medyo makalat sa ilalim ng lamesang bato. Maraming nakatagong lumang kahon. Meron ding mga balde, kaya hindi mo agad makikita ang ilalim, maliban kung yuyuko ka. Ako ang pinakamalapit. Nag-ipon ako ng konting lakas ng loob. Lumuhod ako sa basang simento ng palengke. Sumilip ako sa ilalim. At doon ang laki ang mga mata ko.
May tao sa ilalim ng mesa. Akala ko nung una, palaboy o taong grasa. Punit-punit kasi ang damit na nangingitim na sa dumi. Pero ang hindi ko maintindihan, paano niya napagkasya ang sarili niya sa napakasikip na pwestong iyon? Parang napaka-flexible niya. Hawak-hawak niya yung nawawalang pata ng baboy. Piniraso niya yung karne, gamit ang ngipin. Walang kutsilyo. At nung bumuka ang bibig niya, para kumagat pa, nakita ko, ang lalaki, ang tatalas ng mga ngipin niya. Parang mga talim ng gunting. Nagkalat ang sariwang dugo sa mukha niya, liig at sa dibdib niya. Bigla siyang huminto sa pagmuya. Nanlilisik ang mga mata niya, namumula, at tumiti siya ng diretso sa akin. Ate? Yun na lang ang nasabi ko. At napaurong ako sa sobrang takot. Ang pakiramdam ko kasi, mahihimatay ako. Sumilip din si Ate Marite sa ilalim habang hawak ang itak niya. Sinubukan niyang magtapang-tapangan. Binugaw niya yung lalaki. Kumuha sila ng mahabang kahoy tapos sinundot-sundot yung ilalim ng mesa. Pero yung palaboy, hindi natatakot. Umuungo lang na parang mabangis na hayop. Galit na galit. At ang tingin niya sa amin, parang gusto niya kaming lapain. Napahayaw si Aling Susan para tawagin yung mga tanod. Tapos mabilis naman dumating yung mga tanod. Ang dala nila ng time na yon, yantok lang at saka flashlight. Bali ang leader nila si Kuya Ambo. Sinundot ng yantok ng isang tanod yung ilalim para palabasin yung lalaki. Pero ang kaso, doon na nagkagulo. Nung tinamaan ng pamalo ang palaboy, mas lalo lang itong nagwala. Bigla niyang hinablot yung yantok. Ang haba ng braso. Tapos yung kuko, napakatulis pa. Kaya walang ka-effort niyang naagaw yung pamalo. Maya-maya pa, binali niya lang ito na parang parang tingting lang. Yung mga tanod naman, napaatras at dahang-dahang lumabas yung palaboy. Kaya lang pagapang, tapos nakasahid ang dibdib sa simento. Hindi tumatayo. At syempre, napaatras ang mga tao. Walang gustong lumapit. At habang nagkakagulo, may isang matandang tindera ng gulay. Lumapit siya sa amin, si Aling Biring. Kilala siya ng mga tao na laging tahimik, hindi pala kibo. Pinuntahan niya kami. Napansin ko may dala siyang plastic bag. At ang laman pala nun, asin. Yung ginagamit sa isda, yung magagaspang. Hindi siya nagsalita. Huminto lang siya sa harap ng nakadapang gumagapang na lalaki. Tapos ang nakakagulat doon, mabilis siya naghagis ng isang dakot na asin. Doon mismo sa mukha at katawan ng lalaki. At doon namin napatunayan na hindi yun ordinaryong tao. Nagsisigaw yun. Dumaing na parang napaso ng kumukulong tubig. At nakita ko ng malinaw, biglang may naglabasang palto sa balat. Yung katawan niya umuusok, parang nasusunog. Si Aling Biring naman, naghagis pa ng isang dakot na asin. Sa likod naman tinamaan. At sa tindi ng sakit, doon na ito napatayo. Pero ang napansin ko, napaka-unusual ang pagkakabaluktot ng likod nito. Tapos, tumakbo siya palabas ng palengke. Napakabilis. May mga paninda pa nga na natumba. Nagtakbuhan ng mga tao sa takot. Dire-diretso siya dun sa paradahan ng tricycle sa labas, malapit sa puno ng akasya. Nang makarating sa puno, lahat nagulat. Dahil walang kahirap-hirap na umakyat yung palaboy. Kumapit lang sa balat ng akasya, paakyat na gumapang. Alam niyo yung unggoy sa bilis? Mas mabilis pa ron.
At sa loob lang ng ilang segundo, narating na niya yung tuktok. Nagtago siya sa gitna ng makapal na dahon. Tapos nun, sumunod ang mga tanod at mga ibang tao malapit dun sa ibaba ng puno. Sinabihan kami ni Kuya Ambo na huwag aakyat dahil mapapahamak kami. Nagabang sila sa ibaba, pero lumipas ang mga minuto, naging mga oras. Umabot na ng alas 11. Walang bumababa sa puno. Hindi rin nila makita ang palaboy sa itaas dahil sobrang dami ng mga dahon. Walang sino man sa mga tanod ang may lakas ng loob na akyatin yun. Takot silang lahat. Alam nila na kung ano man yung nandun sa itaas, hindi yun karaniwang tao. Dumating ang hapon. Magsasara na ang palengke. Malinis na ang mga pwesto. Napilitan na rin umalis ang mga tanod para magpalit ng shift. Inisip na lang nila na baka nakatakas na ito nung nalingat sila. Pero bandang hapon, may mga batang naglalaro sa kabilang lote. Yung masukal na loteng katabi lang ng palengke. Yung maraming mga puno ng kawayan at puno ng aratilyes. At madamo. Biglang nagtakbuhan ng mga bata papunta sa palengke. Sobra silang natakot. Sabi ng isang bata, may malaking unggoy raw doon sa puno. Nakita raw nila, nagpalipat-lipat sa mga sanga mula sa puno ng akasya hanggang sa lumipat sa masukal na bahagi ng lote at doon na nagtago. Pagkatapos ng araw na yon, nilagdat ako 3 araw. Siguro sa matinding takot doon sa palaboy. 1 linggo din akong hindi pumasok ng maaga sa trabaho. At matagal akong umiwas. Umiwas at tumingin sa ilalim ng mga lamesang bato. At hanggang ngayon, may tanong pa rin sa isip ko. Kung umalis na nga ba ang palaboy na yon, o naroon pa rin siya sa loteng katabi ng palengke. Nag-aabang, naghihintay kung kailan siya lilipat doon sa ilalim ng mesa.